how to or how you will not be delaying your happiness. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from My Campaigns Project. Magandang Thursday morning sa lahat ng Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Every day, more than 300 people are subscribing my YouTube channel. So, ibig sabihin, merong mga first time na nakikita tayo sa YouTube. Every day yan, more than 300. And every day, more than 40,000 people are watching my videos. So, nagpapasalamat po tayo. Anyway, so, ngayon na po nanonood ako sa Project Life Mastery ng video. There was a line na nakaka-capture ng attention ko, yung don't delay your happiness. Yan. Stop delaying your happiness. Okay, so, paano ba natin i-delay ang happiness natin? Okay, pero bago yan, announcement muna tayo. So, sa lahat ng mga gusto magpa-coach, I am your wealth coach. So, pwede kitang tulungan how to start your investment, the right way to save money, and how to have multiple sources of income. So, yan yung tatlong bagay na tinuturo natin. You can call me 0939-5254-311. Or if you want to join my team, ito po, Great Life. So, you can maximize your time, health, and potential. So, we have wellness products. So, pwede po kayong mag-avail, and this can be one of your businesses, side business. So, as an additional source of income. And if you want to start your own overrun business, na ako, nagsimula na ako. This March, dalawang sinimulan nating business, Great Life and overrun. So, yung mga gustong sumubok, sabayan nyo ako para yung may strategies, sama-sama nating aralin. Okay? Alright. Our message mo sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. How you will not be delaying your happiness. Di ba minsan, maraming tao sabihin nila, saka na ako magiging masaya pagka natapos na ako ng MA, ng Masteral, pag nakapagtapos na yung mga anak ko, pag nagka-coach na ako. So, ang daming requirements ng happiness. Hindi nyo ba napapansin? Sa yung mga taong nakakausap natin, mga taong nasa paligid natin, bago sila maging masaya, ang dami requirements, kailangan malaki muna yung pera nila, makapag-travel sila para sumaya, magkaroon sila ng ganito para sumaya sila, di ba? When you are doing that, pagka nagsiset tayo ng maraming requirements sa buhay natin, bago tayo maging masaya, we are delaying happiness. And when you are delaying your happiness, you are missing sa akin, half of your life. And there were times ako guilty. Sometimes I choose work than happiness. Yan. So, may mga mali tayong choices, no? So, ang aralin natin ngayong morning is, paano ba natin i-delay ang ating happiness, okay? So, number one, every day, if there is an opportunity for you to choose happiness every minute. If you will be eating, mas nakakasaya sa iyo yung simple lang, you go for it. You want to eat sa mga turo-turo and that will make you happy, you go for it. If you want to drop by to shop even one t-shirt, you do it. Okay? Don't delay your happiness. Choose happiness every day. Every single moment na meron kang option to make you happy, you do it. While driving, yung music na nakapagpasaya sa'yo, go for it. Pakinggan mo. Diba? Yung way na nakapagpa-relax sa'yo, nakapagpasaya yung daan na dapat daanan, kahit medyo malayo ng konti, 5 minutes, dun ka dumaan. Every day, choose to be happy. Because happiness, sabi ko nga like sinasabi, happiness is a decision. Decision lang yan eh. Dinidesisyon na natin yung happiness. Okay? So, next is, bakit di natin dapat i-delay yung ating happiness? Kasi, para sa health na rin natin, di ba, ang daming doctors nag-advise sa atin, even that doctors na kailangan maging masaya tayo para maganda circulation ng mga kung ano-ano sa body natin, di ba? So, kaya, mahalaga na that you are happy kasi nakakatulong sa health.
And ngayon nga, ang dami nagme-message sa atin na choose, Doc, sabi niya, choose happiness muna. Maraming salamat sa mga doktor na nagme-message sa atin. Doc SP Hernandez sa Pampanga, Doc Merly sa ano po, sa Bulacan naman, yung mga nurse Ma'am Lenny sa Europe. So, maraming concern sa atin. Sinasabi nila sa akin, maging masaya muna ako, mag-slow down muna ako ng 1 month, gano'n. So, tinetake ko naman po yun. So, sa gabi, hindi na tayo masyadong nagpa-vlog, kaya papansin nyo, maikli na lang yung vlogs natin, tapos once or twice na lang, hindi kaya 4, tapos 15 minutes. So, ngayon, hindi na. Medyo nag-slow down tayo ng konti sa pag-vlog. And hindi muna tayo tumanggap ng mga seminars natin. Dito lang, ito. Ano muna tayo? May mga nireject muna tayo. Meron muna tayo mga hindi tinanggap ng schedule ng seminar para ma-relax tayo. That is to choose happiness. So, ngayon, it's April. Siyempre, may bakasyon. You choose happiness for your vacation. Diba? Kaya, hindi mo naman kailangan ng malaking pera for that vacation. Nasama-sama kayo ng family, your loved ones. Diba? Pwede naman simple lang, pero you can be happy. Diba? Sabi ko nga, minsan, sa mga seminar ko na mga empleyado, kung gusto mong maging masaya yung pamilya mo, bumili ka lang ng kape tsaka pandesal sa terrace, magkwentuhan kayo, ang dali, di ba? Tapos dadaan mga kapitbahay mo, kausapin mo, kwentuhanan mo. Di ba ganun lang? Lalo yung mga nakatira sa probinsya, di ba? Simple lang naman di ba? Yung buhay natin. So, something like that. What I'm just trying to say is, you choose happiness. For example, sa mga empleyado, pag break, coffee break, lunch break, so, enjoy the moment. Okay? So, kumain ka together with your office mates. Diba? Lumabas ka sa cubicle mo. For 5 minutes, 3 minutes, may pagkwentuhan ka sa mga office mates. Just, don't delay happiness. Don't delay happiness. Okay? Sabi nga, diba, laughter is the medicine of the heart. Yan, kaya, yung sakit natin sa puso, hindi ko alam kung may sakit talaga ako sa puso, pero laughter is one of the best way, okay? Best ways to para mawala yung ating mga karamdaman sa puso, okay? And next, why you don't need to delay your happiness is when you are happy, yung family mo nagiging happy din, di ba? Like yung sinasabi sa mga parents na, ay, paki-picture nga kapatid. Yung mga parents natin, pag nag-seminar ako, sabi ko, make sure yung bahay mo masaya. So, para sumaya yung bahay mo, dapat maging masaya kang magulang. Kasi kung malulungkutin kang magulang, kung meron kang 5 anak, magkakaroon ka ng 5 malulungkutin na anak. Di ba? Pero kung isa kang nanay na masaya rin, kung meron kang 2 anak, magkakaroon ka ng 2 masayang anak. Di ba? Sa mga teachers na like sinasabi. I remember, let me share this one. I was once attended a seminar sa Region 3. Si Dr. Garma pa nun ang aming RD. Bago kami malis lahat ng principal sa private school, sabi niya, meron na lang akong pagbibilin sa inyo. So I thought he will be saying na dapat maging matalino kayong principal, dapat maging mabait kaming principal. Alam niyo what he told us? Sabi niya, bago kami maghiwalay, dapat lahat kayong principal ay be a happy principal. Dapat masayahin kang principal. Because kung masaya kang principal, kung meron kang 100 teachers, you will have 100 happy teachers. Diba? At yung teachers nyo, kung meron kayong 1,000 students, you will have 1,000 happy students. Ganun lang yan, diba? Pero kung malulungkutin kang principal, matamlay kang principal, kung meron kang 100 teachers, magkakaroon ka ng 100 lonely teachers. At ang mga estudyante nyo, kung 2,000, magkakaroon ka ng 2,000 lonely students. Ganun ang effect. May effect kasi, diba? Kasi school, as soon as possible, sabi ko, iba hindi ako yung traditional na principal na magagalitin. Chill lang tayo. Pag nagpapamiting, I make sure na masaya yung mga teachers ko. I make sure that. I make sure. Nakakahawa kasi, di ba? Kaya pag-uwi mo sa family mo, di ba? So, bakit malungkot ang, lalo yung mga parents, you are dictating the type of climate na magkakaroon ka ng family, sa family mo. Di ba? You're setting the mood. So,
since ikaw yung head ng family as a parent, so siguro kailangan maging masaya ka naman sa family, di ba? O kung sa work, ikaw ang supervisor, ikaw ang department head, dapat simulan mo yung happiness. Simulan mo yung happiness, di ba? Pagka sobrang busy na lahat, maglabas ka ng 200, pabili ka ng pandesal, dairy cream, di ba? Simple. That will make you happy. And always choose to be happy, right? So, delivers, ganun lang siya kasimple. Ganun lang kasimple yung happiness. Ulitin ko, do not delay happiness. If there's an opportunity for you to be happy right now, this moment, di ba? You do it. Be happy. Kasi ang buhay, di natin talaga matiyak eh. We're okay now, bukas hindi. O mamaya, nandito tayo bukas. Kukunin na tayo ni Lord. Di natin alam eh. 2 days ago, nung talagang masakit dibdib ko, sabi ko, Lord, ito na ba yung time? Ito na ba yung time na kukunin mo na ba ako? Ito na ba? So, parang nakikiusap ako kay Lord eh. Sabi ko, huwag mo na Lord kasi parang nasa peak ako nung mga gusto kong gawin. Ang dami pong gustong gawin. Gusto kong magkaroon ng coaching academy, e-courses. So, I want to travel. Papunta ako ng Malaysia this December. Papunta tayo sa ibang places to conduct seminars. Nagpapahinga lang tayo ngayon. So, ang dahil pong gustong gawin, sabi ko, Lord, extend mo muna. Pero hindi natin alam kung gusto pa tayong extend ni Lord, di ba? So, what I'm trying to say, at least, in your lifetime, in that time na binigay sa'yo ni Lord, kung 20 years yan, 30 years, 40 years, 50 or 60 years, naging masaya ka because you chose to be happy. Today, Believers, you have that power to choose to be happy. So, don't delay your happiness. And if you need further coaching, tawagan mo ako ulit, 0939-5254-311. And if you want to start your own business, marami ako dito naka-line up ng mga business. So, 5,000, kaya mo na magsimula. So, tawagan mo lang ako. Alright, so, thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.